sa kabila ng kanyang tapang sa pagbirat, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Magandang araw po sa lahat mga ka-life and things. Sa politika, hindi lahat ng laban ay lantaran. Minsan, ang pinakadelikadong atake ay yung hindi mo nakikita. Mga dokumentong biglang lumalabas, mga paratang na sunod-sunod, at isang pangalan na pilit sinisira. Ngayong araw, isang kongresista ang nagsalita at ang kanyang mensahe ay malinaw. May demolition job umano laban sa kanya. Siya ay si Batangas 1st District Congressman Leandro aka Leviste, Legarda Leviste. Sa loob ng mga nagdaang buwan, naging sentro siya ng kontrobersya matapos ihayag na may hawak siyang mga sensitibong dokumento. Mga papeles na ayon sa kanya ay maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng sistema. Ito ang tinatawag niyang Cabral Files. Mga dokumentong ito umano'y naglalaman ng detalye tungkol sa budget insertion, malalaking proyekto sa infrastruktura, at ugnayan ng ilang opisyal ng gobyerno at kontratista. Para kay Leviste, hindi ito simpleng papel. Ito raw ay ebidensya. Matapos niyang banggitin ang mga dokumentong ito, doon daw nagsimula ang problema. Ayon kay Leviste, bigla na lang siyang naging target ng mga isyong personal, pagdududa sa kanyang motibo, at mga pahayag na umano'y may bahid ng paninira. At ito, sabi niya, ang mabigat na salita. Hindi raw ito nagkataon. Para sa kanya, may mga taong may mawawala kapag lumabas ang buong katotohanan. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Kong Leviste na may organisadong kampanya upang sirain ang kanyang kredibilidad. Hindi raw iisang tao, hindi raw aksidente, kundi isang galaw na may malinaw na layunin, ang patahimikin siya. Tinukoy niya ang ilang dating at kasalukuyang opisyal ng DPWH, mga individual na may koneksyon sa malalaking kontrata at mga grupong posibleng maapektuhan ng kanyang mga isiniwalat. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong listahan ng pangalan, malinaw ang kanyang mensahe. May mga makapangyarihang ayaw mabunyag. Hindi rin nananahimik ang pamahalaan. Ayon sa Malacanang, ang mga dokumentong binabanggit ay hindi pa beripikado, posibleng haka-haka, at dapat dumaan sa tamang proseso. May mga opisyal ding nagsabing ginagamit umano ang isyu sa politika at nagbababala na maaring humantong ito sa ethics complaint laban sa kongresista. Sa puntong ito, malinaw na may banggaan na ng salaysay. Sa publiko, hati ang paniniwala. May nagsasabing kung may ebidensya, ilabas. May naniniwalang may nilalabanan talaga siya. At may nagtatanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Sa social media, umiinit ang diskusyon. Pero isang bagay ang pare-parehong hinahanap, ang buong katotohanan. Sa tindi ng inaabot niyang mga batikos, umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Leviste. Pero sa kabila ng kanyang tapang sa pagbirat, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian, pero bakit mas matindi ang balik sa kanya?
My heart goes out to him, ano? Lalo nang dumating, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninira sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang solar energy business kay ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. Ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Nakatakda pa niya silang magkita pero ngayon pa lang may payo na si Lacson sa kanya. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Dati na ring nakaranas ng panggigipit si Lacson noong baguhan pa siya sa politika. At sa tinagal-tagal na niya sa serbisyo publiko, na-master na raw niya ang art of politics. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sa tindi ng inaabot niyang mga batikos, umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Leviste. Pero sa kabila ng kanyang tapang sa pagbirat, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian pero bakit mas matindi ang balik sa kanya? My heart goes out to him, ano? Lalo nang dumating, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninira sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang solar energy. Hanggang business ngayon, kay ultra- nananatiling bukas ang tanong. Totoo nga bang may demolition job kay Kong Leviste? Ano ang tunay na laman ng Cabral Files? At kung may anomalya nga? Mga ka-Life and Things, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.